Scary? Pre, totoo ang chismis. Ano, pre? Nagbabalik kami. Ay! Ay! Uy. Kamusta pa, mga tol? Long time no see, ha? Matagal-tagal tayo hindi nagkita, mga kapatid, ah. Mga ano lang naman. Saglit lang naman yan. Yeah. Na-miss ko to, pero dyan naman yung setup natin. Ay, no? Oh yeah. Ano ba? Oh yeah. Parang napapanahon, ah. Papanahon. Alam mo na. Teka, baka makitaan ako sa Pre, camera. baka masilipan ka. Ano yan, pre? Ano yan? Wala Dapat shorts ano, demure lang. Demure. Very cutesy. Oo. Very demure. Pre, tinan mo ang Tito Lea natin. Very pretty. Nice pink hair. Oh, Baka may gusto kayo i-shoutout. I-shoutout nyo na ngayon. Uy, shoutout nga pala sa aking mga kabatch sa FEU Fine Arts. Ay. Pre, mga ano yan. Mga, Ghost, eh. Mga titindi. Ay, sorry, mali. Go Tamaraos. Go Tamaraos, syempre. Gotamaros pala. Mga batang FEU. Oo. Shoutout sa mga kaibigan namin sa Las Vegas kasi nagre-reklamo na sila. Ang dami na daw nating episode. Di pa sila shoutout eh. Si Mau, si Leslie, Ayan. si Jade, si Mai, si Candy, si shout Ses, out. Shoutout si sa inyo. Cherise. Shout out sa inyo. Shoutout. Oh. Ayun ah. Ano, ano? Siya shoutout ko yung sila, ano, syempre si Leslie tsaka sila Mau. Uy, yun. You know, shoutout sa inyo. Shoutout din sa kaibigan ko doon sa kabahay nila na hindi nila nakikita. Uy. Eh, Pre. pre, baka may shoutout ka pa. Kasi balita ko, galing kang nag-abroad ka eh. Uy! Oh, nga, Pala, abroad. Shoutout nga pala sa King and Queen Aha. ng London pa. Puta yung pala pinatawa dun. Oo, pare. At saka sa mga sa mga gladiators ng Rome. Uy. Shoutout. Uy, yeah. Uy, sarap, pre. Shoutout po sa inyo. Shoutout. Huwag nyo sana kami multuin. Pre, dahil siyempre Halloween ngayon. Mag-uundas na. Pag-usapan natin yung mga takutan tayo, magtakutan tayo. Yeah, baka Libre may, na yun sa ating mga suot. Oo. baka may mga kwento kayong dyan. Sa mga school nyo, ganun, o kaya sa bahay. O kaya yung mismo experiences ninyo. Pero ako na muna, pre. Unahin ko muna, Okay. di ba tumira? Gago, nakakatakot! Ito, totoo to. Ewan ko lang kung sila Mau, sila Leslie naniniwala. Pero, I was living there, di ba? Mm. No, may naramdaman ako doon, pare. Ano? Lagi may nakatok. Uy. Oo. Pero walang tao sa Walang baba. tao ko lang eh. Uy, Hindi naman delivery. Hindi. Wala, Sa kusina. Tapos nasa backyard kami ni Jolie, yung anak nila. Mm. May nanonood sa taas. Wala naman, hindi naman bukas yung, yung TV, yung pinatay nila. So bumukas mag-isa. Uy. Binaliwala na lang nila ni Mau at Leslie. Pero totoo yun. Nakakatakot yun, men. Nakakatakot Pero yun eh. may Biglang nararamdaman ako sa bahay na yun. Pare may naglalakad. Ay. Na makatok. Malakas ang ni Ayun. ni Tito Joby. Hindi third eye, fifth eye. Ay, no? Malakas ang Daming mata mo. spiritual na kapangyarihan. Hindi, baka may sapin niya to, pre. Marami mata. Hindi, pero totoo yun. Naramdaman ko doon. Pero ngayon, wala naman ako nararamdaman. Ba't sa ngayon? No, sana naman sa iyong bagong apartment, walang kasama kang Yan yung akala niya. Malalaman natin yan na Ikaw, pre, meron ka ba na-experience ka na mga ganyan? Pare ako, si Tito Jobs kasi medyo, alam mo na, nung bata, medyo makulit. Alam mo yun? Hanggang ngayon naman eh. Siguro Makulit. nadudwende ka na, pre. Hindi pare, ito. Mukha akong duwende. Hindi pare, kasi nung bata ako, pare, alaga ako ng lola ko eh. Ermat ni Ermat, pare. Medyo makulit ako. Saan yan? Sa Mindoro ba yan? Hindi, sa Manila to, pre. Manila, Sa Manila, pare. Nung namatay namatay yung lola ko, pare. Siyempre, ako yung parang, alaga. Alaga niya kaming lahat. Kasi pag umaalis si Erpat, tsaka sila Ermat, parang siya yung nagbabantay sa amin. Tapos, nung namatay si lola, pare, alam ko,
gumawa ako ng assignment. Gabi na nun, pare. Tapos pagtulog ko, parang ako na lang yung gising. Tapos pagtulog ko, paghiga ako, pare. Parang biglang ang dilim. Tapos maya parang may nararamdaman ako. Sabi ko, ito, ganyan. Saan to, pre? Sa Manila? Oo, sa Manila, pare. Tapos, pre, pagdilat ng mata ko, parang alam mo yung parang gusto mo matulog, pero hindi ka makatulog. Oh. Pagdilat ko, pare, nakakita ko yung lola ko. Oh, shit. Nakatayo sa harap ko, men. Uy. Ano yung nagpapahalam lang? Or... Hindi, siguro parang nagpaparamdam siya na binabantayan pa rin kita. Oh. Pero syempre, doon nawala yung takot ko. Doon nawala yung takot ko. No. So, nung bata ka, medyo takot na takot ko sa Siyempre. sa mga multo eh. Pero nung nakita ko yung lola ko, pare, parang doon na nawala. Gumagawa siya assignment, pre. Sabi ng lola, mali yung answer mo sa number 4. May naiiwan kang assignment, di mo ginawa. Gumising ka. Pero, bakit nagpakita? Ano? Bakit nagpakita sa tingin mo? Siguro parang sinasabi niya na, Nandito pa rin binabantayan pa rin kita. Alam mo yun, na, kasi syempre, mahal naman kami lola ko. Oo naman. Syempre, diba? So, yun, parang yun na yung naging yun na yung naging point na, hindi pala ako dapat matakot sa multo. Oh. Kasi Pero hindi na naulit. Hindi na. Isang beses lang. Pero, syempre, may mga Hindi na siya gumagawa assignment, pre. Gumagawa na lang siya ng drawing. Drawing na lang. Oo, wala na sa assignment. Pero sa'yo lang nagparamdam, hindi sa mga kapatid mo. Oo, sa akin lang. Hindi, pero kasi nung gabing yun, lahat tulog na eh. Ako lang gising eh. So parang, sige. Pagbibigyan kita, makulit yung mga. Puyat ka ng puyat, Ikaw, pare. Ako naman, pre, nagtatrabaho ako dati sa Manila, sa ospital. Sa Perpetual Health. Yung ospital sa may Laon-Laan. Oo. Wala na akong work. Hanggang alas 5 lang yung trabaho ko. Pero nag-stay ako doon kasi mga tropa, panggabi sila at that time. Oo. Yung ganito yung setup nun, sa first floor, emergency room. Second floor, OR. Third floor, yung kung saan yung mga kwarto ng pasyente. Kasi maliit lang, hospital lang eh. Oo. Fourth floor, dun yung department ko, outpatient, saka pharmacy. Sarado na yun. Yung fourth floor kasi hanggang alas 5 lang yung hapon. Pero yung pharmacy bukas. So, tumambay ako ngayon sa pharmacy kasi tropa kami lahat dun eh. Yung pharmacist, kilala namin. Tapos yung mga nurse, syempre, yung mga tropa-tropa. Tumambay ako sa pharmacy. Sabi nung diyan ka muna, bababa lang ako, sabi nung pharmacist. Sige, nanood muna ako. May mga movies. Pero, biruin mo, isang kwarto, may yung salamin na bintana. Tapos yung may inaabot lang dun, dadaan yung gamot. Tapos pintuan. Pero yung nasa labas nung salamin na yun, yung outpatient, dahil nga sarado na, close ilaw. Sarado lahat, madilim. Yung ang bukas lang na ilaw sa fourth floor, yung nasa pharmacy. So, di gabi. O-order daw ng dinner. Sige. Order sila. Sabi ko, sige, tawagin nyo na ako. Manonood lang ako dito. Ang pinapanood ko nung Black Swan. Yung kay Natalie Portman. Medyo scary ng konti yun eh. Medyo horror ng konti. Tapos nanonood ako. Pucha, napapanahon pala yung pinapanood mo, no? Oo. Pucha, nanonood ako. Tapos, di tutok ako. Ito yung monitor. Tapos, nandiyan yung bintana. Mga gago. Una, tinakot ako. Kasi dumating na siguro yung pagkain. Tatawagin na nila ako. Yung biglang nakatayo dun sa nang hindi nagsasalita. Walang tulog yung mga gagong nurse na tropa. Nagulat ako, syempre. Gago? Tinawat niya ako. Tara na, kakain na. Ganyan. Pinos ko yung movie. Tapos bumaba ako. Kain kami ng dinner. Siguro alas 9 yun. Tapos sabi ko, nanonood na ulit ako. Tatapusin ko yung movie na pinapanood ko. Puta pare, pag akyat ko, yung movie ko nagpe-play. Tas ang layo na. May nanonood. Tas sabi ko, puta ina ba't nagpe-play to? Sinarado ko yung pinto, tas nagtakbo na ako kasi, puta takot na takot ako eh. Pero pinos ko yung movie kasi may kakain ako, sabay pag ko doon nagpe-play.
ng kusa. Di tumakbo ako sa baba, tapos putlang-putla ako, nawalan daw ako ng kulay. Tapos, di sabi ng gago din yan. Di sabi na, oo nga tangin, pinost ko yung yung... Walang tao doon sa Wala floor na pre. yun. Ako lang yung mag-isa nandun, nanonood lang ako. Tapos lahat sila nagkikentuhan sa third floor. Isang flight of stairs lang naman. Kasi lahat nga ng tropa nandun. Tapos konti pasyente nun eh. So, puro tsikahan lang ng tsikahan. Saka tambay lang kami ng tambay. Doon sabi ko, di ko na sa kanila, tara, akitin natin. Pare. Ha? Umakit kayo? Oo, umakit kami. Marami kami. Pagpasok namin sa pharmacy, pre, nakapos. Yung movie. Tapos, kunwari, di ba, ito yung, pinapanood ko. Kung kunwari, pinas ko originally dito. Tapos nakakita ko nagpe-play nandito na banda. Nung nakapos, nasa may bandang umpisa. Shit, may nakikinood sa'yo, no? O baka that time, nung tumakas ka doon, nanonood pa din siya. Pero nga lang, hindi ka nag-join. Hindi na ako bumalik doon na mag-isa. Tumambay na lang din ako. Sabi nila, gago nagsusulo ka dun sa taas. Nood ka dun Pucha, kaya pala ang costume mo, parang si Natalie Portman. Pre. Uy, masisilipan Uy, ka. gago. Baka Masisilipan ka. Kita niyo yung panty ko. Parang may isa pa akong kwento. Kasi yung meron kaming yung sa probinsya rin, sa Mindoro, may isang bahay doon. Bahay ng yun pare, ng grand lola namin. As in, lola pa ni Ermat. O lola pa ng lola namin. Parang gano'n siya ba? Oo, talagang as in, as in pare, as in talagang luma na bahay. Pero parang para siyang na-preserve nung mga bata kami na naando kami. Ang tabi nung pare, ospital ng tito ko. Uy. Tapos, pag may namamatay doon sa ospital na yun, maliit na clinic lang na ospital, para yung ilalim doon dinadali yung mga bangkay. Parang morgue. Parang mini morgue meron doon. Yun, meron akong pinsan na doon natutulog dati. Kung natatandaan nyo, may kunento ako yung pinsan ko na sinama ako sa sementeryo para gumawa ng ng tolda. Pare. Pinagbuhat ka. Pare, doon siya natutulog sa sa cemetery. Ilalim. Doon sa ilalim na may parang bahay. Doon sa may maliit na kwarto ron, doon sila natutulog. Pare, nung bata kami magpipinsan, pag lahat kami naandun, takot kami pare. Tatakot talaga kami. Kasi parang meron pa doon, may parang mini office doon sa ilalim. Tapos may lumang piano doon pare. Kinikwento nung pinsan namin na yun, na minsan daw pag madaling araw pare, may mga naglalakad doon. May mga nagpaparamdam. Pare, sa sobrang tapang niya, hindi siya natatakot, sinisigawan niya. Hoy, magpatulog ka! Ginagawa niya pare. Tapos pag kami mga magpipinsa na, mga mas bata, pag kami naandun, pare lahat kami, pag dadaan kami, kasi bago pumunta dun sa second floor, may dadaanan kang parang hallway na sobrang dilim. Tapos andun yung kwarto ng pinsan ko na kasama ko dati. Pag dumadaan kami doon sa parang mini hallway na yun, para umakit doon sa taas, pare. Lahat kami magkakayakap. Lahat kami takot eh. Siyempre. Kung mamami, may paramdam dito, pare. Tapos, tatanda ko pag nasa isang kwarto kami, lahat kami nakahiga, pare. Nakatitig kami lahat sa isame. Dahil paggaan tayo kung sino unang matutulog, pare. Matulog na kayo. Pare, nakatitig lang kayo ganun. Parang pag feeling ko, pag ikaw yung huling natulog doon, bigla kami maririnig lalaan sa hagdan. Kasi yung opisina, ang natatanda ko nun, may mga kwarto, tas may terrace. Tas may pababa sa opisina. Yung opisina na yun, parang ang tagal lang hindi binubuksan. So, parang laging madilim yung part na yun. Tapos yung, yung mga classic na picture na mga matatanda. Yung mga yung bata pa sila, parang black and white. Ganun yung mga sepia yung picture. Talagang pare, pag grabe, nakatakot kami, men.
Oo. Parang sabi ko, "Tiyan, parang ayoko na matulog dito. Doon na sa kabilang bahay, ganyan, uwi na kami." Nakakatakot yun. Sobrang nakakatakot, pare. Ako naman, meron ako isa, pre. Sa Tagaytay, bago lipat lang kami sa Tagaytay, pare. Paglipat namin sa Tagaytay, di ba siguro mga 1 week after nun, nagdatingin yung mga pinsan ko, taga Bacoor, taga Noveleta. Parang housewarming or get together. Nagiinuman yung mga airpot ko, ang koko sa backyard, pare, sa likod. Kami na mga bata, nasa harapan kayo, may basketball kami. Yung sa likod, pre. Sabi nila, hindi ko nakita, sabi nila, yung puno ng kakao, nakatayong ganon, gumanon daw. Parang may umupo. Tapos biglang meron daw malaking tabako, pre. Na hinit-hit. Mga kapre. Kapre, pre. Yung uncle ko, pinuntahan niya sa kakao. Kukunin yung may sindi. Uy. Kukunin niya, pre. Yung tabako? Lasing na eh. Oo. Lasing na eh. Kung yung tabako hinitit, kukunin niya. Biglang nawala. Tapos yung kakao gumanon ulit. Uy, gago. Hindi naman na yung Hindi Tito na ko ng tito ko. Pero yung takbuhan sila, yung mga lalaki hindi. Kasi mga lasing na, wala nang pakialam. wala nang paki. Mga nanay ko, auntie ko, takbuhan sila pre sa harapan, sa loob ng bahay. Biruin mo, nakita mo yung tabako, sabi biglang nawala. Oo. Ginanon pa nga daw na uncle. Ginanon daw. Tapos nawala. Tapos yung kakao, Biglang umaano. Pero yung tanong ko lang, yung mga kapre, syempre gamit nila mga tabako dati. Uso na vape ngayon. may malaki ngayong vape. Meron. Tapos malaking juice din. No? Tapos imbis na kulay pula ilaw, RGB na ngayon. Pre. Umiilaw-ilaw. May kita mo sa puno. Oo. May umiilaw-ilaw. Pre, speaking nung sa mga ganyan, yung mga, ang tawag dyan, Filipino folklore ba yun? O mga engkanto, elemento. May yung tita ko naman, pre, nung bata siya, meron daw siyang kalarong duwende. Uy. Oo, lagi itong kwento sa family namin pag mga ganitong panahon. Hindi kasi yung tita ko, kapatid ng bunsong babae nila mama. Nung bata siya, yung itsura niya, kulot-kulot, ganun. Tapos, yung cute na bata. Tapos, nung maliit siya, parang lagi daw siyang nawawala. Yung parang naglalaro mag-isa minsan. O kaya, minsan may, parang may kausap, ganun. Tapos kinikento niya, may kalaro nga daw siya na duwende. Uy. Hanggang ngayon, naalala niya. Naalala niya hanggang ngayon. Tapos parang noon, ang sinasabi sa kanya nung duwende, bibigyan ko yung yung mga magulang mo ng walang katapusang yaman. Sumama ka lang sa amin. Tapos dati, syempre pag naglalaro sila, minsan pag nalilate ata siya, pinapalo siya ng Nalilate umuwi? ng lola ko. Ang ginagawa daw ng duwende, lalagyan daw siya ng parang sugat para hindi siya paluin. Pero hindi masakit. Hindi niya daw nararamdaman yung sugat. Parang kunwari lang. Para lang pag nakita, hindi siya papaluin ng lola. Pero yun nga, nilulur siya. Parang pinakita daw sa kanya yung lugar, yung bahay ng mga talagang puro daw ginto, ganyan. Sobrang magarbo, ganun. Sinasama daw siya, tapos sabi, bibigyan ko ng yaman yung mga magulang mo. Sasama lang, no? Sasama lang. Parang may natatanda ako maganyang kwento, pare. Yung pag inaano ng duwende, tapos pag pinakain ka rin ng itim na bigas, huwag mo raw kakainin. Bakit? Dahil parang sunog ginaroy, Hindi, parang sinasabi nila, yun na yung, pag kinain mo yun na yung... Wala na, parang no turning sinisasama back. na ako sa inyo. Parang gano'n, Ako, pre, nadaduwende lang ako. Pag yung tatakbo ka sa hagdan, mabilis, tapos naluludan ka. Ay. Di ba yung... Pinatid ka daw ng duwende. Uso nun dati, di ba tawas? Tinatawas ako, naduwende ka.
Oo. Sabi ko, ano duwende? Sabi niya, may duwende daw doon sa ilalim ng Sa may hagdan. Sabi sa akin ng mga, May isa pa akong kwento pare sa probinsya namin, sa Mindoro. Yung tatanda ko nun, yung ang anak pa lang yung kuya ko eh. Siya yung yung panganay namin. Ano yun, ang kuya ko, pinanganak siya sa Manila, pero dinala rin sa agad sa probinsya. Parang bata pa lang siya. Kasi ewan ko, ilang months pa lang ata. Yung lola ko, may kinikwento sa amin dati na parang may kaibigan siya na aswang pare. Tapos, nung nalaman na nandun yung kuya ko sa bahay namin, sa probinsya, pare yung kaibigan daw ng lola ko na yun, punta doon sa bahay. Tapos laging hinahanap yung kuya ko. Asan yung bata? Ganyan. Tapos ang ginagawa raw ng lola ko, pag alam niyang pupunta doon sa bahay namin, tinatago niya yung kuya ko sa ilalim daw ng sa ilalim ng cabinet ng ng sink. Parang doon nila nilalagay. Dahil nga parang laging hinahanap. Tapos hindi yata pinapapasok ng lola ko sa loob ng bahay. Para hindi makita yung kuya ko. Lagi raw yun. Tapos hanggang sa parang parang sinabihan na ata ng lola, huwag na pumunta rito, ganyan. Pero pare, pag nung kinikwento sa amin yun dati, takot kami. bakit daw? Kasi lola ko galing ng ng Aklan. So parang medyo malakas yung paniniwala nila sa mga ganyan. Sa mga aswang-aswang. Baka nga aswang talaga yun. Sabi di ba pag yung dito daw, wala yung lubog dito. Yeah, narinig ko. Ano sabi mo? Yung dito, yung lubog dito. Sa may dito. Saka daw pag yung pag tinignan mo sa kutsara, baliktad yung Hindi, talaga ang normal na makikita mo baliktad. Pero pag yung aswang daw, tama yung orientation. Nakatayo. Oo. Kasi parang pag tinignan mo dapat sa kutsara, parang diba ang babaliktad siyang gano'n. Oo, parang gano'n ata yung normal. Tapos pag yung aswang daw, naka-upright. Baliktad. What? Pero totoo kaya yun, yung napuputol yung yung mga ik-ik di ba? Tik-tik. Tik-tik. Ang alam ko lang tik-tik yung dyaryo. Kabastos yun. Nagkakanda din. Pero nakakatakot din yun Oo. No? Pag nahuli ka. Meron pa ako isa. Yung tatay ko, merong tropang Sarge. Taga 13. Police. Nasa Tagaytay na kami, pre. So, nung bata ako, siguro mga 8 years old, 7, mga ganun. Namasakar siya, pare. Tangina. Sa 13, big news sa atin sa Pilipinas. Namasakar siya, pre. Pinagbabaril siya. Tapos namatay siya. Hindi alam ng tatay ko. Best friend niya yun si Sarge. Tawag ko Sarge namin. Nung panahon na yun, sa Tagaytay, sa Mendez, browned out, pre. Browned out. Di ba may basketball kami sa harapan? Oo. Yung bola, wala naglalaro, pre. Nung that time, namatay si Sarge. Nung that time na yun, narinig niya, na-receive ng tatay ko yung phone call. Oh, Sarge, patay na tinambangan. Yung bola, pare, tumalbog hanggang doon sa tatay ko, pare. Oh, shit. Dandun ako, pre. Takot ako. Ako nakikilabo na talaga. Tapos brown out pa. Malupit. Sa lahat naman ng oras. Pwede naman, may liwanag. Breakfast. Pero rest in peace kay Sarge. Rest in peace kay Sarge. Napakabait nun. Sa pre, mga school, yung mga school nyo ba may mga kwentong kababalagan? Lahat sinasabi nila, yung mga school pare, dating cemetery. Lahat. Ako, tatanda ako nun pare, sa FEU. Kung alam to ng mga estudyante ng FEU, especially sa education building. Meron kasing teacher doon pare. Teacher siya ng fine arts. Si Maningning Miklat pare. Kwento ni Maningning Miklat pare. Siya pare?
Pare, sobrang ganda niyang teacher, pare. Sobrang ganda niyang teacher. Ang balita, parang may problema sa love life. Tapos parang tinawag sa dean's office, something, ganyan. Pare kasi yung building namin, isa siyang square na ganun. Tapos may butas sa gitna. Parang quadrangle. Parang quadrangle. Tapos parang 8 floors ata yun, o 7 floors. Pare, pula doon sa pinakataas, pare, tumalon siya. Bumagsak siya doon sa bubong ng may school doon sa ilalim, East Asia. Bumagsak siya ron, pare. I think nangyari to mga 99 or 98. Baga ganun. Tumalon siya ron, pare. Yung elevator ng ng building namin yun, pare. Para siyang luma. Ngayon, pare, pag ang klase mo, umabot ka rin naman, siguro 7 o'clock hanggang 8 o'clock, ganyan na klase, pare. Pare, eto na. Diyan ka na matatakot. Pag-elevator ka ba mag-isa? Na may ganung storya, pare. Lahat, ang daming storya nun, pare, mga estudyante na, sa elevator ako, mag-isa ako. Maya, may parang bumubulong sa akin sa loob ng elevator, ganyan. Kaya nakakatakot. Yung iba, minsan naghahagdan na lang. Minsan, pare, syempre, gabi na alas 7. O kaya alas 8. Pare, yung hagdan, madilim din. Kaya parang wala kang takas. Saan pa ako dadaan dito? Lahat madilim. Kahit may tagusan yung mga building. Pero, syempre, dahil gabi na, ang dilim pa rin. Kasi syempre, yung school, medyo nililesen nila yung kuryente. Diba? Pinapatay ibang ilaw. Pag wala nang mga tao. Pare, talagang mapapadasal ka hanggang maababa ka, pre. Siguro mga 10 ama namin karoon, maababa lang. Takpan mo na lang yung tenga mo, pre. Kaya minsan ginagawa na, kunwari kami, yung iba, yung mga takot, pare. Uy, antay mo na ako, ganyan mamaya ka naghahatakan, pare, iba, lalo ni iba yung mga babae. Mga iba yung babae, takot Uy, antay mo na ako, ganyan. Antay natin lahat. Para isang buong grupo kayo, walang sama-sama together. Kaya yun yung nakatakot sa school, pare. Ako naman, pre, sa school namin may kwento dun. So, meron daw dun, parang estudyante dun sa may parang Mascom building ng UST. Di parang, syempre, di ba pag college, normal naman ginagabi. Usually, ang pinapatay yung ilaw sa grounds ng UST, mga 8:30, 9 to 9:30, ganun. So, parang may mga estudyante dun sa building, inaabot na ng mga parang 9:30 na ng gabi. Mag-uuwian na. May parang isang grupo rin sila. Sige, mauna na kayo. Magbabanyo lang ako. Yung isang estudyante daw, nagbanyo muna habang pababa sila. Tapos nauna na yung mga ibang kaklase. Tapos, nung CR siya sa banyo, nung hugas kamay, tapos nag-decide siya maghilamos. Kasi siyempre, naghihilamos siya, ganun. May napansin siya, parang may nakatayo sa kanya, sa tabi niya. Nakatingin ganun sa kanya. Tapos, tinignan niya. Wala. Sabi niya, hindi, meron. Pero nakatingin. Tapos wala, continue lang siya, hilamos lang. Tapos, nakatingin pa rin. Nakatayo pa din dun. Tapos, binati niya, hello. Sabi, hindi naman umimik. Hindi umimik. Hindi continue siya. Pucha, nung pagtingin niya daw ulit, kita niya yung nung pagyuko niya ulit, pre, nakita niya yung paa, nakalutang. Di puta, kinabahan na yung estudyante. Pucha, nung di nagdasal siya, sabi niya, Our Father who art in heaven. Sabi sa kanya, Our Father who art in heaven. Tapos Hail Mary full of grace. Hail Mary full of grace. Puta, ginagaya daw siya. Tapos ginawa niya, pumikit daw siya, tapos tumakbo siya, tapos nagdasal na siya ng yung Apostles' Creed. Yung I believe in God, the Father Almighty, yung dire-diretso. Tapos hanggang makalis siya. Nawala. Tangina, yun yung... 9:30? Sobrang late no? Natakot. Yun yung isa dun sa mga sa school namin sa UST. Ikaw ba? Meron sa school nyo? So, sa rogationist pare sa college. Rogationist lang. Hindi ko na na-feel. Pero,
Yung mga sikat na istorya doon. Yung mga ng Pero ghost yung story. sikat na story doon, pre, kasi high school yun, di ba? May high school, may college. Doon daw sa field ng high school, meron daw laging pugot na ulo na naglalakad. Sa gabi, pre. Eh, di ba doon, lagi madalas doon nag-ano, yung retreat. Oh, yasa sila. Marami sila. Doon. Meron dong retreat pare doon sa RC, sa Rogational College sa loob. Pag daw meron retreat doon, nagpaparamdam daw yung pugod ng ulo. Maririnig mo, yung parang may hila-hila. Tapos makikita mo lang sa field. Pero hindi ko naman nakita kasi hindi mo ako nag-retreat doon. So, yun yung sikat na doon. Tapos yung sa high school ko pare dati, may white lady naman. Nakita daw ng janitor namin. Di ba pag yung tapos na yung school, mga alas 4, lilinis niya lahat, di ba? Yung mga hallway. Yeah, lahat yun. bathroom. Banyo. Oh. Na-late siya, na-delay siya. Yung oras niya hanggang gabi na. Nung one time daw, nakakita daw siya, nagparamdam sa kanya yung white lady. Eh, sa sobrang dilim, di ba madilim na yun? Ang binakano niya lang, bathroom, trash, mga ganyan, map. Bigla daw nagpakita sa kanya yung white lady, pare. Oh, shit. Sa school na yun. Pero hindi ko naman wala naman ako naramdaman doon. Pero yun daw, yun ang storya. Speaking ng mga wala yung ulo, pare, di ba yung mga pinaniniwalaan dati? Yung pag na-picturean, tas walang ulo, parang di Baka ba? daw mamatay. Bad omen. Parang Bad omen ba di ba? mamatay? Oo. Kaya kailangan daw kailangan daw batukan mo, no? Na Batukan malakas. Malakas. Malakas na batok. Gusto mo lang mang bata kung malakas. Uy, gago wala ka ulo! Tendong piece. Tapos marami din kasi nagsasabi na yung kabaong lumulutang. Yes, sa probinsya, uso yung mga ganyang story. Sa amin, Di ba yung pare, yung St. Elmo's Fire? Ano yun? Alam nyo ba yun? Yung balita. Yung nangahabol na nangahabol na fireball, di ba? nangahabol. Parang sinasabi nila, yun spirit daw yun di ba? Pero, hindi ko masyadong alam yung pero tatanda ko, kinikwento sa amin ni Ermat ko yun May nakikita sila nung bata sila nun, parang St. Elmo's Fire, pare. San Telmo, iba tawag Oo. Sa mga sa mga madilim na Kala ko hami-hami wave ni San Goku yung Yun na Pucha, ba spirit ni Eugene. Speaking of white lady, meron pa sa UST, meron dun sikat na ghost pangalan niya, Nena. Nena. Sikat na white lady yun dun. Tapos dalawang version yung story na yun, pre. Kasi, si Nena, sikat yun sa education building. Doon yung building ko nung high school ako So, nandun yung mga education, mga HRM. Tapos, sa pagitan nun, sa katabi nun, engineering building. So, sa engineering building, may sariling version si Nena. Sa education, may sarili ring version. Siyempre, alam ko lang sa edu. Parang estudyante daw ng education yung si Nena. Oo, pre. Tapos, nung unang panahon, na pinagsamantala nata ng parang gwardiya, ganun, o janitor. Oo, tapos, dahil pinagsamantalaan, na-depress tong si Nena. Tapos, tumalon mula P-floor ng tumalon siya. Ang tinalunan niya yung pagitan ng building between education saka engineering. Tapos pa rin nung tumalon daw na shoot dire-diretso sa Imbornal. Kaya walang nakakita. Walang nakaalam. Parang nawala lang na nawala lang siya. Hindi nakuha yung bangkay kasi dire-diretso raw sa manhole. 3 points, no? 3 points. Yun yung yun yung istorya sa yun yung version na alam ko sa education. Tapos syempre siguro sa engineering student naman si Nena. Pero hindi ko alam yung backstory nila doon. Pero yun yung isa sa mga sikat na pero na yung istorya matindi doon sa story building. niya, pucha na, pasok siya sa pucha, wala man lang sinabi, ringless, no? Ringless, pare, no look. No? Sumabay ka pa. Na-shoot. Bahain pa naman doon.
Oo, bahay sa sa Espanya, UST. oo. Patatanda ako yung may namatay na estudyante ron nung baha. Na kuryente. Sa may Espanya, no? Oo, yeah. No, kawawa rin. Nabalitaan ko din yun. Kaya sana maayos na yung baha sa Espanya. Oo. Well, malabo na yun. Malabo na yun. Uy, lagi. Bata pa ata magulang, bumabawa na doon. Baha na ron, no? Oo. Anyways, kayo, kung meron pa kayong mga istorya na nakakatakot, Share nyo dito. Oo, kwento nyo na. Share nyo Sana na. kinilabutan kayo at syempre, dinahaluan lang namin comedy. Parang hindi na masyadong nakakatawa. Kasi sa totoo lang, tinatayo na ako ng balayibo. Pare, ito sa akin inaabangan ko yung mga Halloween special sa Oo. TV, Ako din, pare. TV Patrol. Yo. Ay, TV Patrol. Magandang gabi Maganda ba? ba yun? Sana bumalik ulit si Kabayan, no? Oo. Kababalaghan, no? Saka ano pre, meron din si KMJS. Yan, diba, no? Gabi ng lagim. Yung sikat na boys, yung ng hunting ng ghost. Ghost hunting. Oo. Si Kuya Ed. Yeah. Ed Kaluwag. Ed Kaluwag, no? Ng KMJS. Oo. Oo. Yeah, ghost hunting. Yeah. Yeah. Ayos. Kung may mga share nyo lang sa amin. At kung may mga branch dyan na gusto makipag-partner sa amin, email nyo lang kami sa titomotopodcast@gmail.com. Saka pre, may naisip pala ako. Baka yung iba, may mga gusto kayong itanong. Tas kailangan nyo ng ng kasagutang punong-puno ng kagaguhan. De, Sasagutin namin yan, pero haluan natin ng konting tanong lang kayo. Oo, email nyo lang kami. Email nyo lang kami. Para hindi naman masyadong seryoso yung conversation natin. titomotopodcast@gmail.com. Try kong gumawa ng pre, Google Forms. Tas para anonymous. Yan. Para hindi nyo kailangan i-reveal kung sino kayo. Sino kayo? Oo. Tanong lang Hindi, tsaka kahit naman reveal nila, hindi naman natin... Hindi naman natin sasabihin. Question and answer. Gagawa tayo ng portion. Question and answer portion. Yeah. Tanong mo kay Tito. Yan. Hashtag. Kaya follow nyo yung mga social media account namin. Like, share, Follow. subscribe. At ipamahagi nyo ang magandang balita at ang nakakatakot na balita. Okay, ito si Tito Japs. Tito Joe. At Tito Lay. At ito, Tito. Scary Podcast. Tito Moto Podcast Halloween Edition.